Kaya naman pala galit na galit si ano dito, si Jinggoy kasi alam naman natin na si Ping Lacson ang PNP chief ni ERAP eh. 'Di ba? PAOK TF nabuo yan yung Presidential Anti-Organized Crime. Nabuo ang PAOK TF nung panahon ng tatay niya na si ERAP. O so kaya naman pala itong si Jinggoy kung gulpihin itong si Morales, putya yan, tropa pits pala niya. Yung unang binanatan nito ni Morales which is si Jinggoy. Ay kaya naman pala eh. Yun. O, so totoo yung sinasabi ni Morales na may nagpunta talaga sa kanya. Now it will make him credible. Will it make him credible? I think it will somehow parang makakadagdag yon sa kanyang credibility kasi nga ibig sabihin hindi siya nagsisinungaling. Now, meron kasing mga dating kaya naman pala mga bossing, ito si tawag diyan. Kaya naman pala itong si Morales sinisira kaya pala nagsalita din si President BBM mga bossing na ito daw si Morales ay isang jukebox king. Sino ba jukebox king? Hindi ba si jukebox king? Si April Boy Regino? Oh, yan. Telescope ba yun? Di ba stethoscope yun? Tagal Ang tagal ng correction nyo Lumipas na yung joke. Ang tagal yung sabi nga ni Shoreline Fish Hunter, ito po yung tatay ni Jay Guevara na mabait. Mas mabait sa kanya. Delikado talaga si Morales. Dapat maprotektahan. Ayun na nga. Ewan ko. Mamaya marami pa tayong ipi-play na video. But dito muna tayo focus. Ayan, so sabi nga ni Ping Lacson, enter the jukebox gang, patay. So, sabi ni Lacson, jukebox, tapos sabi ni Bongbong, jukebox. So nag-usap kayong dalawa? Victor, tangina si Victor Wood pala. Tatandaan nyo na si Victor Wood pala, hindi pala si April Boy. O sige, parehas naman na silang patay, okay na yan. Ngayon, yun ang usapan. So, sinabi ni Ping Lacson, jukebox. So, sinabi din ni BBM, jukebox. So, kanino ngayon nanggaling yung information ni BBM na itong si Morales ay sinungaling? Si Morales daw ay ang pambansang sinungaling ng Pilipinas. Kung si Trillanes ang pambansang marites, si Morales daw ang pambansang sinungaling. Ayan sabi nga ni Ugataw, yes, may private army si Pastor. Yes, private army na nagdadasal lang sila. Sige. So, eto na mga bossing. Ayan na nga. Ayan. So, noong pong panahon ni Lacson, lumabas po itong mga ito. Nakita nyo ba yung thumbnail ko? Yung babae doon na mukhang multo? Yung babae doon na pagkaputi-puti? Ang pangalan po noon si Rosebud Mary Ong. Kilala niyo yun, si Rosebud Ong? Yun yung isa sa mga PIDEA agents o asset na nagsabi na si Lacson daw involved sa drugs. Ito sabi to ni Lacson na ito daw mga sinungaling. Kasi siguro mga 10 years ago or more, in-involved na si Lacson netong mga to na protector daw ng mga drug lord. Yun ang balita noon. Babalikan natin yung mga videos tungkol diyan. So itong tatlong to, hindi ko kilala to si Antonio Marquez bata pa ako niyan Siguro grade 2 lang ako niyan nung nangyari yan. Ito si Morales, tapos ito si Mary Rose Ong. Si Mary Ong, si Rosebud, kung tawagin nila yan yung mukhang multo. Yan yung ini-interview na puting-puti yung mukha. Yan, ini-involve nila si Lacson noon. So, syempre, ito palang mga grupo na to yun. Syempre, si Lacson, epal. Kilala ko yung mga yan. Yung mga whistleblower dati, yung mga nag-investigate, yung mga kumaso sa akin. Ngayon, question, Ping Lacson. Ikaw ba nilabas mo ito dahil alam mo na lalabas din yan balang araw? Kaya mo inunahan or inilabas mo ito para sabihan ng publiko na sinungaling ito si Morales?
Okay, so tingnan natin yung actual na report na yan ha. Eto. Actual report. Share natin. Wait lang. Ayan. Sabi dito, lakihan natin. Gusto niyo lakihan? Lakihan natin. Ayan. Sabi diyan, a police officer who was eased out from the government's witness protection program came out in the open yesterday and accused Senator Lacson of alleged drug trafficking during his stint as chief of the PNP. Police Officer 1, PO1. Putya, baba pa niya dito. Mantakin mo. Ganito katapang si Morales ha. This was 2002. Punyemas yan. January 31, 2002. Putya, kailan lang ako pinanganak ha? Year 2000 lang ako pinanganak. 25 pa lang ako ngayon eh. So, ibig sabihin 2 years old ako. Ito si Morales, bumabakbak na sa mga tiwali sa gobyerno. Sige, basahin natin. Si PO1 Jonathan Morales, also known as Agent Morris and former operative of the narcotics group, also expressed disappointment over his removal from the Justice Department's Witness Protection Program. I now fear for my life, but I stand by my affidavit that Lacson was involved in illegal drug activities. Yan ngayon ang problema natin mga bossing. Kayong mga nasa witness protection program ngayon, kayong mga whistleblower kuno, kayong mga resource person turned out to be a testigo. Yan, yung mga tumitistigo kay Pastor Kibuloy. Yung mga tumitistigo kay Pastor Kibuloy, ito lang masasabi ko sa inyo ha, wala pong forever. Hindi po forever na si Risa Ontiveros ay senador. Matatapos na po termino ngayon yan. So ngayon, kayong mga nasa witness protection program ng DOJ, putya, pag nagbago na ng presidente, maniwala kayo, you are on your own. Wala na kayo, wala nang poprotekta sa inyo pag wala na yung mga yan. Yung mga naglaglag ng barya sa mga bibig nyo, pag wala na yung mga yan sa posisyon, wala na din kayo dyan. Magsilbing aral to sa inyo. Madami na pong ganyan. Tingnan mo ito si Morales. Ang sinasabi kay Morales, siya ay isang liar. Ang kanyang affidavit, si Lacson daw nung PNP chief, drug lord din or protector. Sabi ni Morales ha. So tinanggal siya sa witness protection program para ma-pressure siya. At masabi na, putya, bumaliktad ka na kasi delikado buhay mo. So tinanggal siya sa witness protection program. Ang sinabi niya, ganun tinanggal niyo ako sa witness protection program hindi ako matatakot. So ang tanong, since 2022, since 2002, kailan pa to? 2025 na ngayon. Diba? So this is 23 years ago. 23 years ago, putya, matapang na to si Morales. 23 years ago, hindi na to natatakot sa mga malalaking tao. 23 years ago, ay binabanatan na nito lahat ng mga PIDEA chief na mga adik. Now, ang tanong, is PIDEA or is Jonathan Morales consistent? Yes, he is consistent. Why? Since 2002, putya, naglalabas na siya ng mga expose. Hanggang sa ang dami niya pang mga expose na inilabas sa kanyang mga buhay. Tingnan pa natin yung ibang yung ibang sinabi dito sa column na to. Ito pa yung isa. Sige, kahalanin nyo hindi natin makakalkal to ito, yan. Sabi nito, he was supposed to be the last witness to be presented by Colonel Corpus, Chief of Intelligence or ISAP.
until the Senate probe on Lacson's alleged drug activities ended last year. Tapos. So nung tinapos yung hearing, puta, namatay na rin yung issue. O yan, kaya nga itong hearing ni Bato patay. Pag tinapos na din yan, walay na din. Mamamatay na naman yung issue na yan. Ayan o, sabi niya pa nga dito, my children had to stop attending school because of this. Grabe. Alam mo kung ako ang anak nito ni Morales, 2002, sigurado ako malalaki na yung mga anak niya ngayon. Yung stress na binigay mo sa amin, tay, sa sobrang linis mong magtrabaho, sa sobrang direct to with mo, ito kami hirap na hirap. Kaya Diyos ko po, itong si Morales, hindi nga siya natatakot na maliliit pa yung mga anak niya mailagay sa alanganin dahil sa kanyang mga expose. So kung 23 years ago, 24 pa lang ngayon, 22 years ago, siya ay lumalaban na sa katiwalian, siya ay lumalaban na sa mga drug lord, pucha, ibig sabihin, consistent itong mamang to. Tingnan pa natin yung huli. Ano pa ba yung huli? Ano ba, may maganda ba diyan? Ito yung niya, ito yung kanyang eksaktong accusations kay Senator Ping Lacson, kasi naman si Ping lumabas pa Nananahimik ka na, Ping Hindi mo na lang pinabayaan pasikat ka din Sa bagay, 2025 tatakbo rin ng senador yan, parang si Pacquiao. Baka mamaya magugulat ka na lang. Si Pacquiao at saka si Lacson nasa ticket na ni Bongbong Marcos. So now, in his statement, Morales claimed he was utilized as drug courier during Lacson's term as PNP chief and head of the controversy-laden Presidential Anti-Organized Crime Task Force or PAOK-TF. Panahon pa ni panahon pa ni ERAP to. He added that he was ordered to execute one Boyet Melendres, an alleged leader of a robbery group composed of retired and active police personnel. At alam niyo ba yung Kuratong Baliling? Hindi yan yun. Hindi yan yun. Yung Kuratong Baliling, parang yun yan ba yung Musamis o Alex Bongkayaw yung Musamis? Anyways, di ba naakusahan itong pati nga daw yung niya, yung PR na si sino yun, yung nilagay daw sa drum tapos hindi na makita. Actually tumakas to dati, di ba? Nung may kaso yan sa Pilipinas, tumakas din yan. Ewan ko nga, paano nakabalik yan, tapos nanalo pang senador ulit But anyways, si Dacer. Di ba, Dacer Corbito, siya dun nakasuhan siya dun sa Dacer Corbito, tapos sa pagkakaalam ko, yata siya dun natalo yata siya dun, hindi lang ako sure so ito yung problema natin. Yung mga mahilig ngayon na manira kay Morales, puta personal, nagalit kay Morales. Bakit? Dahil in-involve sila si Morales or sila ni Morales, in-involve sila sa malawakang drug syndicate sa Pilipinas. Yun. So yan mga bossing. Ngayon, yung CCTV na yan, plus itong dati pang katapangan ni Morales, somewhat nakakadagdag yan sa kanyang credibility as a whistleblower ngayon. Now, ito kasi yung sinabi ni President Bongbong Marcos na liar daw siya. Ayan, liar daw. Pakinggan natin, play. Na sinungaling ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating PDEA agent na nag-uugnay sa kanya sa illegal na droga. Itinanggi rin ng Pangulo na may mga pulis na nagpaplanong patalsikin siya sa pwesto. Nasa frontline ng balitang yan si Reynal Pawi. Mahirap naman bigyan ng importansya yan. This fellow is a professional liar. Ayun, so he is a professional liar according to our president. And what's the reason? And what's your definition of a professional liar? Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang napatalsik na intelligence officer ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Jonathan Morales. Nagpaunlak ng panayam sa media ang Pangulo habang nasa General Santos City kanina. Si Morales ang dating ahente na humarap sa pagdinig ng Senado kamakailan kaugnay sa tinaguriang PDEA leaks. At nagsabing sangkot si Marcos at aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga sa naunsyaming drug operation sa Makati noong 2012.
parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantayin niya. Yun, palakpakan. So, sinabi ni Lacson, sinabi din ni President BBM, it means nagkwentuhan itong dalawa na to. Or narinig nito ni Bongbong sa Banateros kasi Banateros ang unang nagsabi ng mga jukebox vloggers, remember? Jukebox vloggers, sila po, sila Makagago. Hindi ba sila yung mga kakanta kapag nilaglagan mo ng barya? Pero sabi nga ni Makagago, highest paid siya. Okay. So Jukebox King. Jukebox King daw si professional liar. So yung pinakita niya itong video na talagang may nagpunta sa kanya, so it disproves yung statement ni President BBM na professional liar siya. Now, ito pa yung isang reason bakit tinawag na professional liar. Ito si Jojo Morales. Okay, 2002, meron na siyang mga statement against Lacson. Nakulong ba si Lacson? Hindi, di ba? Hindi nakulong si Lacson. How many years after, meron na naman siyang expose tungkol sa PIDEA. Nakulong ba yung si Kakdak? Hindi rin. Meron pa siyang panibagong expose tungkol sa PIDEA. Nakulong ba siya? Hindi rin. Tama? So, ibig sabihin, since 2002 hanggang sa mga succeeding years, itong si Jojo Morales, consistent na po siya na ine-expose po niya yung mga otoridad na pumoprotekta sa mga drug lord. Sabi nga nito nung siguro mga 10 years ago, sabi nito ni Morales, mas marami na po sana tayong mga nakakulong na ngayon na mga personalidad at mga Chinese na mga drug lord kung hindi lang sana sila pinoprotekta netong mga hinayupak na mga PIDEA na to, na mga mga senador na to, di ba? O tingnan ninyo mga bossing ito 10 years ago ayan papakita ko sa inyo. Lumalaban na siya, so since 2022, which was 12 years ago. Ngayon naman ito, 10 years ago. Kape at balita. Bangayan sa PIDEA, tumitindi. Yan, yung mga pakinggan natin tong kung paano yung demeanor ni PIDEA Chief Agent Morales mula noon hanggang ngayon. Tingnan nyo kung paano ang niya, kung gaano siya ka-firm. Ating mainit na balitaktakan ngayong umaga sa mga yan. Yan. Magandang pagkakataon ito para... Kaya pala hindi to takot kay Jinggoy. Noong mga panahon na si Jinggoy nangangarap pang maging action star, binabanatan na pala nito yung mga binabanatan na nito yung mga pulis nung tatay niya. Kaya naman pala galit na galit si si Jinggoy kasi alam naman natin na si Ping Lacson ang PNP chief ni ERAP eh. 'Di ba? PAOK TF, nabuo yan yung Presidential Anti-Organized Crime. Nabuo ang PAOK TF nung panahon ng tatay niya na si ERAP. So kaya naman pala itong si Jinggoy kung gulpihin ito si Morales, putya yan, tropa pits pala niya. Yung unang binanatan nito ni Morales, which is si Jinggoy. Ay kaya naman pala eh. The next performance will start momentarily.